Okay, hello everyone. Hi guys. So, ito yung topic natin for today is proper risk management. Okay, so ulitin natin. Basahin nyo, proper. Okay, ito, yung word na proper. Okay, proper risk, and then management. Okay, bakit kailangan natin itong focusan? Kasi, karamihan ng gurus or coaches or mentors outside ang palagi nilang pinofokusan or even yung students, 'di ba? Yung mga nag-aaral pa lang or baguhan pa lang sa forex industry is ang lagi nilang ah tinitignan, okay, o pinopokusan, pinag-aaralan o gustong matutunan is yung technical analysis. Okay, ito, yung TA kung tawagin. TA. Yan. Technical analysis or yung tinatawag na mga fundamental analysis. Okay. So, yeah, mga sentimental 'di ba? So, yun yung mga bagay na palaging gustong pag-aralan, pokusan o masterin, okay. So, actually guys, wala namang masama, which is kailangan naman talagang aralin tong mga bagay na to. Meron kang technical analysis, meron kang fundamental analysis. Ito kasi, ang tawag dito ay skill set, okay, or skills. Yan. Skills yan eh. So, kailangan talaga, mahalaga, okay, na matutunan talaga to. Mahalaga. Kasi pag wala kang skills, proper skills, malamang, hindi ka rin naman maging successful, okay? Pero once kasi na meron ka na nito, may proper skills ka na, okay, meron ka ng proper skills, hindi naman yan sapat, okay? Hindi ka rin magiging profitable na trader, okay? Which is yun yung kailangan natin, maging profitable trader. Marami nagtatanong sa akin, coach or mentor, paano ba maging profitable trader, okay? So guys, ito yung gusto kong ituro sa inyo for today. Bakit? Kasi ito yung kung saan, for how many years dito ako kulang. Okay? For how many years, yung pinukusan ko tong skills. Pero, ito palang skills, okay? Based sa experience ko. Okay? Hindi man ako ganun hindi man ako ganun ka expert. Okay? I'm not expert by the way, guys. Pero, of course, I have knowledge, okay, experiences, and yun nga, kasi pag sinabing expert, actually doon na rin magpo-fall yun sa pagiging expert. Pero hindi ko naman sinasabi na master ko na to. I'm also on the process. Okay, ito lang is sinishare ko is based to sa mga experiences ko. Okay, based to sa mga knowledge ko, experiences na natutunan ko. So, that's why I'm sharing this. Okay, at gusto ko ituro to kasi lahat halos ng mga tao o lahat ng mga pumapasok sa forex industry, okay, sabi ko nga kanina, dito lagi sila naka-focus, okay, sa kung paano magkaroon ng skills, because hindi mo magagawa o hindi ka makakapag-trade kapag wala naman talagang skills. Pero hindi ka naman magiging profitable, okay, kung wala ka rin namang tinatawag na risk management. Okay, it should be proper and na ma-manage mo ng maayos yung risk mo. Yan. Kaya, napakahalaga na ito ay tutukan, okay? Kasi, ito ay binubuo, okay, para tong isang triangle. Ayan. Ito, yung skills mo. Yan yung skills, or S. Skills. Kasi ito yung edge mo eh. Yan. Kaya siya dito banda. Pero, hindi ka magtatagumpay o magiging successful kung wala to. At saka ito. Okay? Ano ba yan? Ito yung proper risk management. And, of course, pag meron kang proper risk management, okay, kasama niyan ay meron kang disiplina. Okay? Discipline. Yan, guys. Discipline. Proper risk management. Kapag meron ka na itong dalawang to, okay, at meron kang skills or skill set, okay, that's the time
na magiging profitable trader ka. Ito yun, guys. Profitable trader. Yan. Yan, ito ang binubuo, okay, to become a profitable trader and para maging successful ka o maging consistent sa journey mo dito sa forex trading, okay, ito yung mga sangkap o ingredients o mga kailangan natin, okay. Hindi sapat ang skills lang. Hindi sapat na marunong ka lang mag-TA. Aanin mo ang TA, aanin mo fundamental analysis kung wala kang disiplina. Aanin mo yan kung wala kang proper risk management. Okay? So, baliwala lahat ng yan. Baliwala. Kasi, mababaliwala lang talaga bakit ka mo. Kasi nga, ganito yan eh. Okay, ganito yan. Ano mangyayari? Eto. Basically, pag wala ka nung tatlong yun, okay. Once na wala tayo, o hindi mo binibigyan ng halaga, o importansya, o focus, yung tatlong bagay na yun, ang tendency, okay, parang ganito. Sample. Merong tatlong tao. Yan. Eto si A. Eto si B. Yan. Si B. At eto si C. Yan. Si A. Yan. Nakasimangot. Si B. Yan. Si C. Ayan. Medyo nakangiti siya. O, medyo masaya siya. Diba? Hindi naman totally masaya-masaya, pero happy siya. Etong si, parang medyo chill-chill look. Ayan. Eto, medyo ganyan. Eto. Kasi mango. Okay. So, ano ibig sabihin yan? Okay. So, ganito yan, guys. Si A, at saka si B, at saka si C, lahat sila, meron silang kapital. Okay. Ang kapital nila, guys, is $100. Okay? Sabihin natin $1,000. Now, nag-trade to, si A. Nung nag-trade siya, yung buong $1,000, yan yung risk niya. In all out niya, guys. All out. All in, sabi nga nila. What happened? Okay. Nung una, win siya. Nung sumunod, lose. Sumunod, win. Lose, lose, win, 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 lose, win. Okay. So, eto yung scenario, guys. Lahat sila may 100. Sorry, $1,000. Now, eto, ang risk niya is $1,000. Okay? Nung nanalo siya, okay, tumubo yung pera niya. Na doble. Eto, ang risk niya is 50%. 50. O 500 pala. Kasi 50%. Yan ang risk niya. Etong isa, ang risk niya is around 100 lang. Kasi 1% lang yung nire-risk niya. Okay? Yan yung risk niya. Tama ba? 1% ng or 10%, sorry. Kung 1% is 10 lang, 1%. Yan, 1%. Now, ano nangyari? Okay. Nung nanalo, tuwan-tuwa to.
si A. Kasi, doble capital niya. Okay. Ngayon, capital niya, 2,000 na. Eto, nanalo, risk niya, 500. So, pera niya ngayon is 1,500 na. Eto naman, is 1,010. Yan. Yan, nanalo na. Okay, eto 2,000. Eto, 1,500. Yan yung. Now, what happened? Nung natalo, guys, dahil ang nire-risk lagi nito is 1,000. It's full risk. Okay, nire-risk niya is buong capital. 100%. Eto, 50%. Eto, 1%. Okay. Nung natalo, anong nangyari dito? Ubus yung capital niya. Simot. Kahit yung 2,000 na nag-gain siya, ubos. Okay? Eto, natalo. Dahil kalahati. So, meron pa siyang 7, 5. Tama ba? 1,500. 750. Sorry, 750. Eto, nung natalo, 1% lang, natanggal to ngayon. Okay, so meron pa siyang 1,000. Now, nag-win siya ulit. Nag-win. Eto ngayon, nag-win. Doble na naman. Eto ulit yung capital niya. 50% lang pala. Sorry, 50% na 750 plus 50% is nasa 350. Tama ba? O, sabihin natin mga 375. Okay, nadagdagan siya. Eto, nadagdagan ulit ng 10. Okay. Now, scenario, ito na naman. Lose. Okay, natalo siya ulit. So, dahil ito kalahati, okay, talo na naman to. Nabawasan yung kalahati nito. Meron na lang siyang 50%. Okay. Eto is 10% lang, talo. Okay. So, 1,000 ulit. Natalo ulit. Okay, dahil 50%. So, meron na lang siyang 50 kalahati ng kalahati nun is 25. Diba? So, nangyari. Okay. Eto, natalo. So, nabawasan ng 10. Nanalo, panalo, panalo, panalo. Okay. Eto, nanalo. And then, ito, natalo. Okay. Nung natalo ulit, dahil 50%, diba, medyo hirap na naman siya. Eto, kung titingnan natin, sino yung mas buwang kapital, sino yung mas malaki pa rin kapital, sino yung mas tumatagal ngayon sa market. Eto, o eto. Sino yung sa tingin nyo mas magiging profitable na trader? Diba eto, si C. Bakit? Simple lang. Yung logic, kung makikita nyo, napakaliit ng risk niya. Super liit na kung saan ang forex kasi is patagalan. Okay? Patagalan, patibayan ng kapital. Okay. So, patagalan, patibayan ng kapital ngayon tong forex. Now, ito, dahil wala na siyang kapital, kapital ulit yan ng bago. Which is kaya siya malungkot. Ito, kung makikita nyo, ano itsura niya. So, ito yung itsura ko madalas. Dito ako dati. Napunta ako dito. Okay. Now, kung gusto mo, okay, na maging masaya, okay, katulad ako, gusto ko maging masaya. Ito lang dapat ang lagi nating nire-raise. Okay. 1 to 2% is not bad. Okay, hindi siya masama. And, which is, ikaw, hindi ka rin ganong stress sa buhay mo. Na katulad ni A, na kung saan si A, yan, malungkot palagi. And si B, is malungkot, sasaya, malungkot, sasaya. Okay. And si C, is chill-chill lang. Kung may iba siyang business, okay, nagagawa niya pa. Kung meron siyang ibang gusto niyang magturo, mag-teaching, magagawa niya pa. Bakit? Kasi chill-chill lang siya.
Diba? So, kung ikaw tatanungin, ay dito ka ba sa short term, kung tawagin? Short term. Yan. Actually, ito parang saktuhan to. O, dito ka for long term. Yan. Diba? Long term, wala pang nawala sa'yo, o konti lang yun na nawawala sa'yo kung sakali man. Pero long term siya. Kasi nga, ang kapital natin dito is patagalan, patibayan, okay? Kasi pag naubos ka, ang pera, madaling maubos. Pag naubos, mahirap maglagay ulit. Samantalang, eto, okay, kayang kumita. Okay, pag ikaw gumaling ka sa tinatawag na kanina, yung sabi ko nga kanina, eto. Sa skills, okay, kasi meron ka ng, kung ito kasi yung uunahin mo actually, yung proper risk management at yung disiplina mo. Ito unahin natin, dalawa na to. Ito yung makakapagpatayo. Kung mapapansin mo, sa dulo yan, sa dulo. Ayun yung parang pinaka anong tawag dito? Hindi ka makakabuo, ayan, ng isang pyramid. Okay? Hindi ka makakaakyat sa taas. Papunta dito sa skills mo. Kahit kung uunahin mo to, malalaglag ka dito kung wala kang proper risk at disiplina. Pero kung meron kang disiplina na sa sarili mo, ito inuna mo at inuna mo yung risk mo. Okay? Once na sinunod mo na pag-aralan yung skill set o yung skills, 'di ba? Habang inaaral mo siya, meron ka nito, may proper ka nito. Mas lalo kang gagaling, mas lalo mong ma-achieve yung success mo. Okay? Pero kung inuna mo to, okay, yung skill set, which is karamihan inuuna naman talaga ng lahat. Even ako, inuna ko to, tapos nahulit to. So, kahit anong galing ko dito, nalalaglag ako. Babalik pa rin ako dito. Gets mo? Gets nyo, guys? Babalik pa rin ako dito sa paano magkaroon ng proper risk management. Ayan. Paano magkaroon ng disiplina. Kasi baliwala lahat ng galing ko, kahit anong punta ko dito, kung wala nito, wala nito. Okay. Useless. So, that's all, guys. Kaya naman, ako, ito ang gusto ko talagang i-share. At gusto kong itutukan, gusto kong fokusan ng bawat isa sa atin, especially kung ikaw papasok ka pa lang sa Forex. Huwag mo nang gawin o gayahin yung ginawa ko. Kasi mahirap, madugo, masakit, nakakapagod, okay? Kasi, oo nga, ang galing-galing mo, confident ka. Boom! Tinamaan ka naman ng yung proper risk management, kulang ka naman dun, di ba? Wala rin say-say. Nangyayari, nawawalan ka pa ngayon ng confidence. Kahit nasabi mo parang, okay naman to okay naman yung tama na may analysis ko, bakit ganun? Di ba? So that's all. I hope na naliwanagan ka ngayon dito. So, paano nga ba pala? Ano ba ang tamang risk management? Okay. Paano magkaroon ng proper na risk management? So, ito ngayon yun, guys. Paano magkaroon? Basically, meron tayong tinatawag na or computation. Okay? Paano mo siya i-compute? Gamit ang capital mo. Okay? At least, dapat 1%. Okay? To 2%. Yan lang yung i-release mo. Okay? Yan. Base sa capital. So, let's say, for example, meron ka 1,000 na capital. Okay. So, paano yan? Kung meron ka 1,000 na capital, ang kailangan gawin dyan is ita-times mo yan ng 1%. Okay. Ang lalabas dyan is 10 USD. Yan ang 1% niya. So, i-divide mo naman ngayon saan? Doon sa number of
pips ng stop loss mo. Number of SL pips. SL pips. Or pips or points. Okay? Para makuha mo equals lot size. Yan. Para makuha mo yung lot size. Okay? So, I hope that's clear, guys. Okay? Example, meron ka 1,000. Times mo ng 1%. Okay. Divide mo ng 300 dollar. 300 points. Okay, so equals 0.01. Yan yun, guys. Ano to? Lot size. Okay, so I hope malinaw yan. So, napaka-importante nito. Ito kasi yung madalas na hindi ko ginagawa. Kung ilang lot size lang yung kailangan kong gawin o kunin, 'di ba? Kasi minsan basta ang alam lang natin pagka sinabing lot size, pagka nilakayan mo 'yan, pag 0.010 ka o kaya 1 lot ka, boom. Laki ng pwede mong kitain, 'di ba? Pero hindi natin alam, malaki rin ang pwede mong maging risk doon. Nagre-risk tayo ng super laki na hindi na nakaayon dito sa capital natin. Okay. Hindi na siya healthy, guys. Kaya naman, okay, ang ma-advise ko sa inyo is, kunin nyo yung proper lot sizing. This is what you call proper risk management. Okay, kung ilan lang yung kaya mong i-risk palagi based sa capital mo. This is the proper way, okay, on how you compute your own risk, okay. Risk, sabi nga, trade at your own risk. Okay, ilan ba yung kaya mo mawala? 10% lang ba ng capital mo? Okay, compute mo yun doon kung ilan yung ilalagay mo na lot size mo. So, ito yung karamihan na hindi nagagawa ng maraming tao. That's why, even ako, okay, for how many years, I'm creating my own lot size kung kailan ko siya gusto. Diba? Nanginginig pa yung kamay ko. Nanginginig pa ako. Kapag maglalagay ako ng lot size, gusto ko lakihan ko, diba? Kaya, meantime na hindi tayo makatulog, hindi tayo makapag, kasi nasunugan ka, o na-loss ka, diba? Hirap ka ngayon. Sakit, masakit, nakaka-stress, guys. Kaya naman, that's why we have this computation, or the formula itself, para na sa ganon, hindi tayo mahirapan. Okay? So, this is it, guys. I hope na this kind of formula or this kind of okay, on how you take the risk is, yan, may natutunan tayo. Okay? So, anyway, that's all for today. That's all, guys. Yeah, I spent 23 minutes pala with this one. I hope na nakapag-share ako, nakapag-impart ako. That's all, guys. Bye-bye!